Buhay na kumikilos ang mga sa buhay ng tao upang magnilay sa bawat nagaganap. Tanto, sa bawat kaganapan sa daigdig. Binigyan ng kaisipan ng tao, binigyan ng mata upang magsulit, makatitig at tumanaw sa lahat ng mga bagay-bagay na nasisilayan makikita ng mata. Ngunit ang bagay na hindi mo makikita na ipapaunawa sa diwa mong taglay, sa isip mo doon magmumula upang maunawaan mo ang mga bagay-bagay na panlangit ng kalupa. Binigyan ng pasama ang tao upang makaramdam. Maipadama kung gaano kahalaga ang buhay sa kanila. Binigyan ng pangnamnam upang makalasap ng kinakain niya. At sa bawat pagnamnam niya, dapat nalalasap kung gaano kahalaga ang buhay na binigay sa kanya. Binigyan ng pandinig upang makarinig sa mga bagay-bagay na salita, maging sa banal na salita, na di nakita ang pinagpunan at di makikita kung saan nagmumula. Ngunit kung may pandama ka at may pangunawa, mababatid mo ang Diyos na dakila, ang siyang pinagmumulan ng mabuting balita, ng banal na salita, at ang tao'y inaangkupan lamang ng kaalaman at karunungan upang maunawaan ang mga bagay-bagay na di kayang sampitin at di kayang gawin ng tao lamang. Sumainyo ang kapayapaan. Mula sa karunungan ni Solomon, ang karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat. Ngunit hindi niya mapapayagang lapastanganin ng Diyos, sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan, at nadirinig niya ang bawat salita natin. Ang diwa ng Panginoon ay laganap sa buong sanlibutan at siyang nagpapanatili sa lahat ng bagay. Kaya alam niya ang bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang. Walang makapagsasabi ng di matuwid na di mapapansin ng Panginoon. Sa malawak madali, lalapatan niya ng marapat na parusa ang mga binabalik ng mga walang takot sa Diyos ay isa-isang susuriin. Ang bawat sinasabi nila ay makararating sa Panginoon at tatanggap sila ng parusang marapat sa kanilang kabuktutan. Hindi ipapahintulot ng Diyos na may lumabag na lumaban sa Kanya at yamang narinig niya ang lahat. Hindi ninyo malilihim ang inyong mga pagsalangsang. Kaya huwag kayong magreklamo. Huwag reklamo ng reklamo. Walang kabutihang idudulot iyan. Iwasan ninyo ang mga usapang udyok ng hinanakit. Ang mga sinabi ninyo ng palihim ay pilit na magbubunga, at ang pagsisinungaling ay kapahamakan ng kaluluwa. Maliwanag ang itinuro. Walang kabutihang idudulot iyan. Yaong reklamo ng reklamo sa buhay ng tao. Sapagkat ito ay damdaming tao. Kaya't wikang maliwanag, iwasan ninyo ang mga usapang udyok ng hinanakit. Sapagkat nanlilirip ng Ama ang bawat kataga ng mga anak niya. Alam niya kung bakit nasasabi ang mga bagay-bagay na salitang yaon na nagmumula sa kanilang mga puso ang hinanakit o pagdaramdam. Nalaban sa kanyang damdamin sapagkat ang damdamin ng Ama ay pag-ibig, kababaang loob,
at pagmamalasakit. Kaya naman itong Ama na butihin sa lahat, binigyan niya ng angkop na kaisipan ng bawat isa, ngunit kung ang tao'y nagumon ang isipan niya sa pangsanlibutan lamang na pagnanasa at pagmimithi, hindi niya maunawaan ang banal na salita na pagmimithi ng kanyang kaligtasan. Sapagat ang gawa ng sanlibutan ay di gawa ng kabutihan. Kaya't ang ibig ng Ama, gawin mo ang nararapat, tupin mo ang dapat ukol sa kanyang mga salita na iangkop mo sa gawa. Angkopan mo ng gawa ang kanyang mga salita at huwag iba iwala. Mapalad kayo na ang pangunawa ninyo'y nasa inyo, binigay sa inyo, nabuksan kayo at pinaunawa sa inyo, sapagkat ginusto ninyong umunawa, sapagkat nagmithi kayong makaunawa, at ang Ama'y di nagkakait sa mga nagnanasang makaunawa sa kanyang mga banal salita, hindi magkakait sa kanyang karunungan, upang ipaunawa ang di kayang unawain ng tao, yamang ang tao ay tao nga ito. Kaya't ibinigay niya ang kaalaman at karunungan mula sa kanyang espiritu upang ang hindi kayang unawain ng tao ay maunawaan nila ito. O aking mga iniibig, mapapalad kayo na sa kapila ng kamangmangan dito sa lupa, ngunit pinatatalino kayo at binibigyan karunungan ukol sa panglangit na salita at gawa. At lalo kayong napakapalad kung pinatalino na kayo, hinasa na kayo sa karunungan ng panlupa, at inangkupan pa kayo ng karunungan at kaalaman na panglangit, sapagkat napakapalad nyo sa patuloy niyong gagawin na kabutihan at ikabubuti ng sinuman, hindi sa kabuktutan at kasamaan, kapil, kataliwasayan, pagtaliwas sa ukol at layunin ng Espiritu na hindi kayang gawin ng laman sapagkat wala ang pagnanasa bilang sa Espiritu ng katotohanan. Magalak at matuwa sa pagmimithi ninyo, matupad at magawa ninyo ang kalooban ng Ama, di ng kalooban mo. Ang kagusto niya, di ang kagustuhan nyo. At minimithi ninyo pag nagnanasan at pinagnanasan ninyo na kayo'y maging ganap sa pananaw niya. Pagarian kayo. Mula kay Juan, nang nagtatakip silim na ang mga lagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka patawid sa Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig palapit sa bangka. At sila'y natakot, ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka, at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Natuwa sila nang nakita nila ang kanilang Panginoon. Nabuhay ang kanilang pag-asa. Nabuhay ang kanilang pag-asa. Yan ang pawang katotohanan. Kung nakikilala mo ang iyong Panginoon, ang iyong tagapagligtas, ang daan ng iyong kaligtasan at buhay, magkakaroon ka ng pag-asa sa takot mo, ay mawawala ito. May paparang ang takot mo,
mabubuhay ang pag-asa mo, maliligayahan ang puso mo, matutuwa ka bilang tao, sapagkat alam mo, dumating sa buhay mo ang magliligtas sa iyo sa anumang sakuna, sa anumang delubyo, sa anumang salot, sa anumang kapahamakan mo. Sapagkat kinikilala mo ang iyong Panginoon bilang tagapagligtas, na daan ang iyong buhay at buhay matuwid ang ayon at ibig niyang sa iyo ibigay. Mapapalad kayo na di man ninyo nakita ang inyong pinapanginoon at tinatawagang Panginoon, subalit na buhay sa puso nyo ang pananampalataya at pag-asa na hindi kayo pababayaan, na handang sumaklolo sa inyo, sapagkat alam nyo, buhay sa inyo at di patay, alam nyo, sa anumang oras ay handang sumaklolo sa anumang nangyayari at nagaganap sa buhay nyo, may maasahan kayo na tagapagligtas. Sapagkat pinatotohanan ng Ama sa mga salita niya na may kapangyarihan siya at ang nagtitiwala at naniniwala sa Kanya ay napapakita ang kaganapan ng salitang buhay sa nagtitiwala at naniniwalang buhay siya. Ang may padinig ay nakarinig. Halika kayo mga iniibig ko at minamahal. Walang matuwid na tao, walang banal na tao, at walang matapang kapag ang pinag-uusapan ay ang kamatayan, na kung hindi ka pahanda, sadyang matitigatig ka at mababahala, na kung hindi mo pa alam ang iyong patutunguhan, sadyang may takot ka pawa. Subalit ang Panginoon mo bumuhay sa iyong pag-asa at bumubuhay sa iyong unawa, ipapaunawa niya sa iyo, bakit ka matatakot, anak? Narito ako. Nasa piling mo ako. Alam mong di kita matitiis na lumalapit ka sa akin, lalayuan kita, itatakwil kita, at pababayaan. Kaya halika yung mga inibig ko. Umaasa ang Ama na umaasa kayo sa Kanya, na nagtitiwala kayong may magagawa siya at naniniwalang may gagawin siya sa inyo, sapagkat siya'y Diyos na di sinungaling at Diyos na di makapaglilihim ang damdamin ni numan, na di magkakait sa kanyang habag at awa, na di malayo kundi malapit sa bawat anak niyang dinadama siya sa kanilang puso. Hindi man nakikita, hindi mo man makita, mapalad kang naniniwala. Nakapiling mo ang iyong Panginoon, na nasa iyo ang iyong Panginoon, na may magagawa ang iyong Panginoon, at handang sumaklolo sa iyo ang iyong Panginoon, sapagkat alam mo, buhay siya, may magagawa siya sa buhay mo. Pagarian kayo mula sa mga gawa, iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ng mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan, at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay nito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito,
at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ngunit tumindigang sang Pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at ginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga inibig ko at minamahal, ang umakyat ay siya rin namang bumaba. Ngunit ang bumaba ay siya rin namang muling umakyat. Mahirap unawain, sadyang napakahirap unawain ng isipan. Hindi mo kayang tarukin, hindi mo kayang arukin, hindi mo kayang unawain sapagkat napakahirap unawain, baybayin ng diwa ang tunay na hindi mo kayang unawain. Subalit may Ama, may Espiritu Santo na nagpapaunawa at nagbibigay unawa sa mga ibig makaunawa sa mga bagay-bagay na gawang Espiritu at di lang sa libutan lamang. Sapagkat ang Ama ay nagsusugo mula noon, ngayon at magpakailanman ay ditutugot magsugo upang ilahad at ipaunawa sa kanyang mga anak ang mga bagay-bagay na hindi nakikita ng mga mata, ngunit napapatotohanang mapakalaga sa buhay ng tao at mararamdaman nila kung gaano kahalaga ito kung ang bawat katagang salita ay mauunawaan na ng tao sa lupa. Ano ba ang ginagawa mo na makabubuti sa kapwa mo at alam mo kaya mo ginagawa ito ay dahil hindi galing sa iyo, kundi galing sa Panginoon mo. Nahadlangan ba ito ng kapwa mo? Lagi mo tatandaan, may Diyos Ama na ang ibig niya ay mailusad ang kabanalan at kabutihan at magpalakas ng kalooban, magpatibay ng pananampalataya, kaya't may kaparaanan at pamamaraan siya upang ito'y maging ganap na mailaganap. Kaya nga, sa panahon ngayon, kung puro takot na lamang ang masa sa puso at isipan ng tao, at mawawala na ang paniniwala at pagtitiwalang may pananampalataya sa Ama, ano kaya ang bukas? Paano na kaya ang bukas? Para sa mga may takot, para sa mga natatakot, para sa mga nag-aalala na wala nang inisip kundi ang mangyayari at ipangyayari, yamang wala pang nagaganap kundi haka-haka ang puro salita. Kaya nga, ang wika ng Ama, magtiwala ka muna upang may mapakita siya sa iyo ng tiwaga at himala. Pakinggan mo ang kanyang mga salita at humingi ka ng pangunawa at ipakikita sa iyo kung gaano siya kaliwaga, ng ibig niyang hadlangan ay magagawa niyang hadlangan, ng ibig niyang ibigay ay kaya niyang gawing ibigay, at ang bawat gagawin niya na hindi kaya ng tao, mapapatotohanan siya'y tunay ang kapangyarihan na di kayang pantayan ng sino man. Mga inibig ko at minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nang panahong iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sapagkat sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo. At ilalagay namin sila sa tungkulin nito
at iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na akit sa Judaismo. Iniharap nila sa mga apostol. Sila'y pinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kanilang kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem, at maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Gaano man ang paghadlang, anuman ang ginawang hadlang, hindi natutulan at hindi naudlot ang pagpapalaganap ng mabuting balita, mabuting salita ng Amang Dakila. Humili siya ng mga tao sa pamamagitan ng Espiritu niya upang gawaran ng mga apostol at binasbasan sila ng Espiritu. Hindi ito kayang unawain ng tao na sadyang mayroong pinipilit hinihirang. Napili ka ba? O kay palad mo? Sinabuhay mo ba ang pagiging mapalad mong napili at ginamit mo ito sa pamamagitan ng Espiritong taglay mo, na hindi ka kayang unawain at di ka maunawain ng kapwa mo, di ka kayang tanggapin at matanggap ng kapwa mo, sapagkat ang ginagawa mo ay hindi pang salibutan, kundi pangkalangitang gawa, pangkabanalan, paglalathala, pagpapahayag, pagpapatotoo. May Diyos Ama, may Diyos Anak, at may Diyos Espiritu. Tandaan mo, kung bukal sa puso mo, pagtanggap at pagkilala sa Ama, kung matwid na tinanggap mo ay Diyos na totoo, sa anumang kaparaanan, may papakita niya sa iyo. Siyang Diyos na pinili mo, siyang Diyos na tinanggap mo, siyang Diyos na nananahan sa iyo, siyang Diyos na kinikilala at pinakikilala mo, siyang Diyos na tutupad sa buhay mo. Nek karamenia hanang, nek karamenia hanang, nek karamenia hanang, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Bilang tao, walang tapang na magsiwalat ng kaalaman ng Panginoon. Walang karunungan ukol sa kabanalan at pagpapakabanal. Kaya hindi maglalakas loob o itatalaga ang sarili sa ganitong gampanin. Ngunit salamat sa Panginoon, sa udyok ng damdamin na hindi matutulan, na patuloy na ito ay ginagawa at ginagawa upang sundin at talimahin ang atas na ito. Bagamat hindi lahat ay tatanggap, unaw at makakakilala, ang mahalaga, ang Diyos na bumuhay sa ating lahat, ang siyang nakababatid na kung ano ang ginagampanan ng bawat isang kumikilala sa Kanya at nais maglingkod ng ayon sa Kanyang kalooban at di ng ayon sa katauhan. Sapagkat mahirap magmaang-maangan, mahirap gawin ang di mo alam. Ngunit salamat sa Panginoon, ang karampot na bahaging kaloob niya upang maunawaan ang mga bagay-bagay na hindi kaya unawain ng isipan bilang tao, nagkaroon ng kaparaanan at pamamaraang ibigay niya ipabatid. Kaya ang karampot na kaalamang ito na kung anong binabahagit, pinamamahagi at binabahagit, dinaratal, siya lamang may babahagit, may bibigay sa inyo. Mga inibig ko't minamahal, nagigpit na naman. Ngunit ang Ama'y di tayo hinihigpitan. Napakawalan natin ang sariling damdamin ukol sa Kanyang kalooban. Nagawaran niya tayo ng anumang damdaming maganda at mabuti, hindi para ating kimkimin, kundi para ating ipamahagit, isiwalat sa kapwa-tao ang pag-ibig ng Ama. At paano natin gagawin ito?
Paano natin maisisiwalat sa kapwa natin ang kagandang loob ng ating Panginoon? Paano natin maipapamahagi ang mga banal niyang salita na nagpapatotoong buhay sa ating buhay? Na may nagagawa siyang maganda at mabuti sa ating buhay. Na kung hindi siya, wala nang magaganap na katapangan sa isip, kundi puro takot na lang at nakamamatay ang takot. Nakapanginginig ang takot. Sapagkat kung puro takot na lamang ang ating dadamin at ating iisipin, wala na tayong matwid na buhay na magiging kapayapaan. Bali sa araw-araw, takot araw-araw, pumapatay ng mga laman ng kalakasan. Pumapatay ng pag-asa, pumapatay ng ligaya, pumapatay ng liwanag sa isip at damdamin ng tao. Ang takot, ang pag-aalala, ang pagkabalisa, nagbibigay ng karamdaman, nakaalis, nakawawala ng kalusugan. Kaya nga, purihin ang Ama, salamat sa Kanya. Ang mahinang katawan ay maaari niyang palakasin at napalalakas niya sa pananalig at pananampalatayang siya'y kapiling at kasama natin. Hindi man siya mahawakan at hindi man siya maabot, na tulad ng taong niaabot mo ang kamay mo sa Kanya, at tulad mo na naabot din niya ang kamay niya sa iyo. Ngunit abot kamay tayo ng Ama, abot kamay tayo ng Panginoon, hindi niya tayo pinababayaan. Na kung magsusuri at magninilay, napakabuti ng Ama, napakaiwaga ng gawa niya. Sa kabila man ng ganitong pandemyang tinatawag, ngunit at pasubali, nakakagalak, nakakatuwa, naway makita ito ng mga umaani ng palay, ng mga umaani ng mga halaman, ng mga umaani ng mga prutas, ng mga umaani ng isda, ng mga umaani ng lahat ng inaani, ng trigo, na nagbibigay pagpapagala, na nagbibigay pagpapatotoo, na nagpapatotoo sa kabila ng may salot sa daigdig. Ang paglingap at pagmamahal ng Ama ay nasa tao pa rin. Pinararamdam niya, pinakikita niya sa mga nangyayaring ang mga bagay-bagay na hindi mo kayang gawing pasibulin, tulad ng mga isda sa karagatan, tulad ng mga nabubuhay sa mga pispan, tulad ng mga nasa ilog, nasa sapa, na kung may malinis pang sapa na maaaring kuhanan ng isda, na nabubuhay ang isda roon, maaari mo maging ulam. Ang kalikasan ay pinakikita niyang patuloy, ang hangin na nalalanghap, ang araw na sumisikat upang makapagbilad ka ng palay, makapagbilad ka ng mga damit, at kung ano man ang binibilad mo, upang magbilad ka sa pagsikat ng araw sa pagbubukang liwayway, nang yung balat ay mabigyan niya ng kalusugan, nang yung baga ay mapalusog niya man din. Binibigay niyang tubig na nilalagok at magagamit sa katawang panglinis at mga bagay. Wala pa siyang kasawa-sawang magbigay at di niya binibilang ang binibigay niya sa tao. Kung ito'y makikita lamang ng tao, mahiwaga niyang pinakikita dapat ito at makita nawa ng mga mata ng tao na may pananaw at magising nawa sa katotohanan. Sumisibol ang palay. Dumarami ang ani ng magpapalay. Sumulong ang mga ani ng magpapalay. Natutunan kayang pasalamatan ng Ama? O ang maririnig mo pa, kulang pa sa pagbayad utang? Magalak at matuwa na kung dati nag-aani ka ng 100, sumulong sa 100, kung 200, sumulong sa 200, kulang man para sa iyo, magpasalamat ka dahil may magagawa pang kaparaanan ng Ama sa kulang mo, tulad ng napasibol niyang sumulong na palay na inani mo. Umaani ng pakwan, umaani ng bilon, umaani ng patola ng mga gulay, mga sitaw, mga palaya. Walang katapusan. Umaani ang mga mag-iitik, nangingitlog, ang mga magmamanok, nangingitlog, ang mga nagbubuhay ng mga
pananim. Binibigyan kasiglahan ng katawan, binibigyan kalusugan ang mga magbibilad ng palay. Sa kabila man ng COVID na tinatakot at natatakot, kinatatakutan ng tao, subalit ang mga ortelanong tinatawag ang mga magbubukid, ang mga mabababang uri sa tingin ng kapwa-tao, na mga nangangasiwa ng bukid, mga lipin ng mga mayayaman, mga nangangalaga ng mga pastulan ng itik, nagpapastol ng itik, nangangalaga ng mga manok, nangangalaga ng baboy. Sa kabila man ng nagpandemya, naririto ang pag-ibig ng Ama. Sa kabila na nagsalot sa hayop, hindi niya inalis ang lahat ng hayop, hindi nawala. At ngayon bumabawi at nakababawi ang mga mag-itik, ang mga mag-itlog ng manok at itik, ng mga nabubuhay ng mga manok at mga itik. At ang mga natirang mga baboy, magpahanggang ngayon may kinakain na baboy ang tao. Yung mga kumakain ng baboy. Huwag lamang ang COVID ang inyong bigyang pagsin, bigyang tuon, bigyang pansin, bigyang pananaw, kundi ang lahat ng bagay na binigay ng Ama dito sa lupa, na dapat niyong pasalamatan at dapat niyong pagsikapang purihin at pasalamatan siya. Huwag lamang ang mga takot, sapagkat ang ibig niyang buhayin ay nangabuhay, ang ibig niyang mga gumaling ay napagaling, ngunit ang tinakda niyang bawian ng buhay, anumang limpak-limpak na salaping ginamit milyon, walang nabuhay. Yan ang katotohanan ng Amay buhay, nagmamasid, di mo makita. Nakatitig, wala kang makita. Abot kamay ka lamang, abot pananaw ka lamang. Ilapit mo ang puso mo sa Kanya. Damin mo siya sa puso mo. Mararamdaman mo, buhay siyang kumakalinga, buhay siyang nagmamahal, buhay siya sa iyo. Marami man ang dumadaing. Ang mayayaman ay patuloy na yumayaman. Patuloy na nagsisiyaman. May mahihirap na patuloy na naghihirap. Hindi ito kalooban ng Ama. Hindi niya kaloobang may magutom, may maghirap, at may palalong yumaman. Ngunit ang tao may gusto at may ibig. Lahat ng paraan ay binibigay ng Ama. Ayon na lamang sa pagtanggap at pagsasabuhay upang maging masaya at maligaya tao. Sapagkat ang Ama ay di binuhay ang tao para mamighati, kundi ang tao ay lumabag sa kalooban niya at lumaban sa kanyang kautusan, kaya't nagkaroon ng kapigatian at kaparusahan. Hindi niloloob ng Amang magdusa sa buong panahong nabubuhay ang tao nang nagbibigay pagdurusa sa sarili niya kung hindi niya kikilalanin ang mag-aahon sa kanyang pagdurusa. Ang tao ang nagbibigay gutom ng pag-ibig sa kanyang puso kapag hindi niya naramdaman ang pag-ibig ng Ama, nang dinadama niya ang galit po at hinanakit, inggit, selos sa kapwa-tao. Ngunit kung ang pag-ibig ay nasa puso mo, kahit na ikay aba, maligaya ka. Kahit ikay mangmang, masaya't maligaya ka. Kahit salat ka sa yaman ng pansalibutan, kung mayaman ang puso mo sa pananampalataya at ang isip mo'y sagana sa kaunawaan, maligaya ka, anak ng Ama. Sapagkat nilunsad ang katotohanan, hinayag ang katotohanan, pinatotohanan ng Amang buhay siya, ang kumikilala sa Kanya, mapapatotohanan, may ginagawa siya. Sa gabi at araw, sa araw at gabi, may gagawin pa rin siya. At ang tunay na umibig sa Kanya may habag at awa sa kapwa niya. Binibigyan kaparaanan na aliwin at pasayahin ang kapwa niya, hindi ang sarili lamang. Kaya't mapapalad kayong inaabot nyo ang kamay nyo sa kapwa nyo upang sila'y halukip-kipin at padama ang pag-ibig. Magalak kayo, mga manggagawa nitong sanlibutan, upang ipalasap nyo at ipadamang pag-ibig ng Ama. Kayong mga nagkakawang gawa, kayong mga nagmamahal sa inyong kapwa, kalugod-lugod kayo sa Amang dakila. Sapagkat walang bagay na anumang maibabayad sa buhay at walang laksang salaping mapanunugos ng kasalanan. Subalit, ang pagkilala at pagtanggap at pandamang magaganap sa puso mo ay magiging buhay. Yaw ng simula
para ikaw magbagong buhay, magsisi at magbalik loob sa Ama. O kay buti ng Ama, kay dakila niya, kay hiwaga niya, walang hindi siya ginawa upang ikabuti at makabubutit, ikabubuti ng lahat. Tao ang sumalungat, ang lumisya sa katotohanan. Hindi ang Ama ang nagbigay ng kaparusahan para sabihin, mabuti kang anak, parurusahan kita. Kundi nagbigay ang Ama sa kaparusahan, angkop sa kasalanang naaayon niyang bigyan ng kaparusahan. Kaya, kung mahal mo ang sarili mo at iniibig mo ang kaluluwa mo, hindi lamang bagay-bagay na panglupa at pangsanlibutan at laman ang mimitin mong kamtan, kundi ang maging ganap kang matawag na anak na maramdaman mong mahal ka ng Ama upang maunawaan mo ang salitang kaligtasan. Upang maunawaan mo ang salitang kaligtasan. Walang ibang kaligtasan, siya lamang. Amang walang hanggan, tunay na buhay, anak na isinugo na nagkatawang tao, ipinabatid ang tama't mabuti, siniwalat ang tama't mabuti, ginawaran ng gawa ang salita, kaya't ikaw, nasa sayo mahal ko, upang lumigaya ka, panatagin ng Ama, payapain at bigyang siglang buhay mo, at mawalang takot mo, kundi mabuhay ang pag-asa. Net karamenya hanang, net karamenya hanang, net karameneya hanang, ang may pandinig ay nakarinig. Ano nga ang silbi ng magtatago ka't ayaw mong lumabas sa daan? Baka kamit mo ang salat na COVID. Kung nasa taguan ka man, nasa loob ng tahanan mo, tiga-tigat balisa, gulong-gulong isip mo, wala kang kasaya-saya, takot na lamang ang namamayani sa iyo, mabubuhay ka kaya ng ganito? At hindi mo kayang pasayahin ang sarili mo, hindi mo kayang iligtas sa takot ang isip at damdamin mo, hindi mo kayang buhayin ang pag-asa mo, isa lamang ang bubuhay nito upang makawala ka at maibigay niya ang kapayapaan, ang kapanatagan, at matapos ang iyong takot at pag-alala. Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. Isa lamang ng paghuhugutan mo ng lakas mo at tibay. Isa lamang ang pagmumulan mo ng habag at awa sa puso mo upang mahalin mo ang kapwa mo. Ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo, o kayo pala din nyo, damdamin nyo'y totoo. Mula sa Ama, mula sa Anak, Espiritu Santo, na sumainyo. Pagarian kayo, mga inibig ko at minamahal. Nek karamenya hanang, nek karamenya hanang, nek karamenya hanang. Nasaan ang pinapangarap ng tao na nang makamit man ang pangarap na ito, ngunit biglaan ay lumbay ang sinapit sa buhay, may galak at ligaya pa bang mararamdaman? Ngunit kung malapit ka sa Ama, anuman ang iyong kawalan, maaari niyang punuan at siglan. Yaong isip mo walang unawa, yaong bangan mong walang laman, yaong tiyan mong kumakalam, yaong puso mong uhaw sa pag-ibig, kaya niyang ibigay yan. Halika kayo mga inibig ko't minamahal, ang lahat, ang Amang may paraan, sa paraan at kaparaanan, di mapapamaraanan at di mapaparaan ng tao bilang tao na may wakas ang buhay.
mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Ganang katauhan, walang karunungan at kaalaman. Hindi nagsunog ng kilay at nagtagis ng anuman para ihasa ang utak sa kaalaman sa banal na salita, kundi ang tunay na Ama, ang tunay na Espiritu, kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, kapag sumamba ka, totoong tumawag sa Kanya, isip mo't damdamin, mapagbabago niya. Ang dilim ay hahawiin, mapagliliwanag niya. Ang muli tatapusin, papayapain niya. Pagarian ka, mahal ko. Nek karamenya hana, nek karamenya hana, nek karamenya hana. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Purihin ang Ama. Balik na naman tayo sa ganitong gawain na naka-live. Ngunit, maaari nating iparating kahit sa dapo na ang ibig ay gusto, makinig. Maraming salamat. Ang mahalaga, sa kabila man ng ganitong kalagayan, may pag-aalab sa damdamin ng bawat isa, nakilalanin ang Ama't makilala sapagkat umaasa at nagtitiwalang siya lamang ay sapat na para lumigaya ang bawat isa. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Tayo na! Purihin ang Panginoon, si Kristo ay naririto, tanging alay ay pag-asa, kaya kayong lahat ay magpuri sa Ama. Purihin ka, Ama. Purihin ka, Tuwina. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Purihin ka, Ama. O kay buti, Mama, sadyang kay dakila mo. Wala ngang ibang pag-asa maliban ang kapangyarihan mo. Wala ngang ibang bubuhay maliban ikaw, Ama. Sadyang lahat naman ang may buhay, ikaw ang may likha nito. Tulad ng katawan na inangkopan mo ng hininga upang mabuhay bilang tao. Kaya naman, inilalagak sa iyo ang mga anak mo. Abutin mo ng iyong mapagpalang kamay ang mga nasa banig ng karamdaman. Haplusin mo ang damdamin ng mga manggagamot na nag-aral. Matutunan nilang kahabagan at kaawaan at bigyan ng pansin at tuon ang buhay ng kapwa nila lang at wagang salapi at pakinabang. Ibigay mo na, Ama, ang tunay na katotohanan at tapat na pagkakaroon ng damdamin na pag-ibig ang taglay. Tulungan mo na ang mga anak mong mga nasa ospital, lalo't higit ang mga aba na walang inaasahan kundi ang kapangyarihan mo sila'y mabuhay. Gupo na ang kabuhayan, sagad na sa utang, nawala ng magawa pa. At ito'y binabaliwala na lamang hanggang oras ng takdang kamatayan. May magagawa ka pa, Ama. Pakita mo, ikaw ang buhay. Ipakita mo, ikaw ang kalusugan.
Ipakita mo ikaw ang kaligtasan. Ipakita mo ikaw ang kagalingan. Gumawa ka ng himala at hiwaga sa mga tinaningan, sapagkat tao lang ang nagsalita. Kapag ginusto mo'y mabubuhay sila bawa. Ang mga tinanggihan na, ngunit di ka tatanggi. Bigyan mo pang pagkakataon silang makakilala at magsisi upang maramdaman nila ang lingap mo at kilalanin kang Diyos na totoo. Tulungan mo mga nangangasiwa sa bawat bansa na magkaroon ng katapatan sa bawat isa, magkaroon ng takot sa iyo at pagkilala, at magawa nila ang tunay na ibig mo. Wag ang ibig nila ang tunay na kagustuhan mo. Wag ang kagustuhan nila ang tunay na patakaran mo at kautusan mo. Wag ang kanila lamang na dapat sundin at ipasunod sa kapwa. Mabagkat maawa sa walang kaalamang mga mangmang na inaalipin at kinakawawa sa mga mahihirap na walang magawa, sapagkat wika mo, mapapalad ang mga maasa na lamang sa iyo, sapagkat ikaw ay Diyos na totoo, Diyos ng buhay, Diyos na Ama, magpakailanman. Sapagkat nangyari ito at pinutupad mo pang marami kang ipakita at mapatotohanang ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na bubuhay at papatay naman sa salot. Magpaparang tulad ng pagputok ng mga taal na yan, ng mga bulkan na yan, ang pagsabog ng mga bulkan. Ikaw ang nagpapatugot, hindi ang sinumang matatalinong tao at magagaling at mayaman. Sa ibig mong mga ilang araw o buwang ito'y umuusok at nagtaatako ng mga graba, walang magawang sinumang magaling. Ikaw rin ang nagpapatugot sa mga salot, Ama ko, upang patotohanan mong walang magaling at karunungan lalagpas sa iyo. Kaya, Ama, kung paano mo napatutugot ang mga bulkang pumuputok at napapapanatag mo sila at napapatahimik, patahimikin mo rin ang daigdig sa salot. Mahabag ka na't maawa sa mga kumikilala sa iyo. Pakita mo ang iyong magagawa. Tulad ng baha na pagdakay pinadatal mo at ikaw rin ang nagpapatigang, sapagkat walang taong makapagpapatigang ng lupa maliban ikaw. Kaya, Ama, ang tigang sa pag-ibig, diligan mo sila't buhayin ang pagmamahal upang mabuhay ang pag-ibig na iyong dapat nilang paramdam sa kapwa at matuto silang manggagawa matapat sa iyo. Matuto silang mga siwang matapat sa iyo. Matuto silang magmahal ng kapwa na mula sa iyo. Ang karunungan nila'y maging karunungan mo. Huwag karunungang panglupat pang tao lamang, upang magkaroon sila ng mabuting pangangasiwa, mabuting paghahandog, mabuting pag-aalay, mabuting manggagawa. Sapagkat ikaw ay Diyos na dakila. Ama ko, Ama ko, Ama ko, hindi man lahat ng tao'y makinabang sa ibig at nayon mo. Ang mga layunin mo'y tunay na kay buti't mabubuti. Kaya, kung paanong wika mo'y walang ibang hari ng mga hari maliban ang hari ng mga hari, ikaw yaon at ang anak mo sa pamagitan ng anak na niluklok mo bilang hari, ngunit ikaw mismo ang nakaluklok sa kaharian mo, sapagkat ikaw ay trono ng kabanalan. Ikaw ang trono ng buhay. O Ama, patawarin mo ang buong sanlibutan at sangkatauhan. Ang kapasyahan mo ay hinihintay ng mga pananalig sa iyo. Ang paglingap mo ay hinihintay ng mga nagtitiwala sa iyo. Sapagkat ikaw ay Diyos, magpakailanman. Sapagkat ka ay Diyos ni Noe,
na niloob mong magkaroon ng baha ni Moises na pinakita mo iba't ibang salot at kahiwagaan ni David na walang laban at maliit pandak at hinahamak. Subalit, kinasihan mo at pinuspos ng iyong kapangyarihan at tapang ng Espiritu, dinailang isang hari na mahamak sa kanya. Ang anak mo, na di tinanggap at kinilala ng buong madla, subalit di ka tumugot magpahanggang ngayon dito sa lupa. Nahahayag at naulat ang iyong katakilaan dahil sa iyong mga anak na binigyan mo ng karunungan at kaalaman sa karangkot na bahagi na mula sa iyong piling at espiritu ang tinanggap upang sila'y magkaroon ng liwanag at pag-unawa. Patuloy mong bigay ito, Ama, at patuloy nilang kakamtin at patuloy silang magnanasang ikay purihin, sambahin sa katotohanan, paglingkuran na may daghanging bukal at tinapitilitan. Sapagkat ikaw ang may-ari ng lahat, di lamang ang kasalanan na ginawa mo. Yaon ay pag-aari na ng tao. Kaya ikaw, Ama, ang kataas-tasan, ang Diyos na butihin magpakailanman, na dapat kang patuloy alayan ng purihin, purihin ka, Ama, purihin, purihin ka, Tuwina, purihin, purihin ka, Ama, purihin, purihin ka. Pangalagaan mo, Ama, ang mga anak mong nagsisikap upang tumalim at tumupad na magmahal at lumingap sa kanilang kapwa. Huwag mo silang pabayaan. Mga tinatawag na doktor na nais nilang bumuhay at makapagbigay buhay ayon sa iyong kaalam at karunungan sa kanilang taglan. Ang kanilang mga kawaksi, punoy mo ng pag-ibig, paapawin mo ang pag-ibig, ang paramdam sa kanilang kapwa, abangan ay kanilang lingapin, pahalagahan at umbagtangin dahil sa salapi. Pagindapatin mo, Ama, na mantigang damdamin ng mga anak mong mayayaman upang ang kanilang kapwa mahirap na hindi mo binigyang pagkakataong yumaman sa lupa ay maparamdam na sila din ay may buhay na dapat kalingain at mapalad silang pinagpala mo ng yaman upang mapatotohanan may pag-ibig na marapat nilang igawad sa kapwa. Yun ay ang damdamin mo upang sila'y magmahal. At kay palad na nilang matatawag, lamang ang puso nila'y galing sa iyo, mula sa iyo, at damdamin mo, sapagkat matatawag sila tunay mo, mga anak. Kaya patuloy mo igawad sa kanilang yung paghahari mula ulo hanggang talampakan, puspusin mo ng Espiritong Banal. Lahat ng mga anak mo, nagnanasang makakilala sa iyong kilalanin, buksan ng diwa't ipaunawang lahat ng bagay at paghahiran mo silang ganap. Sa pamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, magalak silang lahat. Nektaramaniahana, nektaramaniahana,